Sinubukan ni Brescia na limutin ng tuluyan si Alvin, ngunit bigo pa rin siya. Isang buwan pang matuling lumipas nang mapagtanto niyang labis-labis na ang kanyang paghanap sa presensya ng binata. Nagpa siya siyang tawagan na ito at tuwang-tuwa siya nang magyaya ito na mag-dinner sila. Iyon ang simula ng madalas na naman nilang paglabas. Palagi na rin ito sa boarding house, ganon din siya sa townhouse nito. Minsan pa ay sumusubok na naman si Brescia na ilagay ang kanyang puso sa alanganin. Naging maligaya naman siya sa mga pagkakataong magkasama sila ni Alvin. Wala mang sinasabi ang binata tungkol sa damdamin nito sa kanya. Masasabing nagkakaunawaan na sila. Tuluyan na rin hindi nakikipagkomunikasyon sa kanya si Eileen. Pumayag na rin si Alvin na linisin niya ang bahay nito sa isang kondisyon na hindi niya gagalawin ang anumang bagay na iniwanan ni Eileen doon. Sumasakit ang kanyang dibdib sa tuwing makikita niya ang mga ala-ala ni Eileen pero wala siyang magawa. Tuwing weekend ay doon na siya natutulog sa townhouse. Ang guest room ang kanyang inuukupa. Wala silang makitang masama roon. Besides wala naman talaga silang ginagawang masama. At wala na siyang pakalaman naman ng sabihin ng iba. Nililinis niya ang bahay ng binata at pinagluluto na para bang may bahay na siya nito. Masaya na siyang pagsilbihan ang lalaking minamahal. Biyernes siya ng gabi at wala siyang pasok kinabukasan. Bago umuwi ay duman si Brescia sa supermarket para mag-grocery. Nang pagdating niya sa bahay ni Alvin, ay napansin niya mula pa lang sa labas ang bahay na tila may mga bisita. Napabilis ang pagbubukas niya ng pinto. Nagulat pa siya nang bumulaga sa kanya ang papa at mama ni Alvin. Kailan pa dumating ang mga ito mula sa Amerika? Brescia, gulat na sabi ng matandang babae nang makita siya. Nilapisan siya nito at niyak. Natutuwa sila na tatandaan pa siya ng ina ni Alvin. Halos mag-aapat na taon na rin mula ng huling pagbabalik bayan ng mga ito at ipinakilala sila ni Eileen sa mag-asawa. Kailan pa kayo dumating? Tanong niya. Ang papa ng binata ang sumagot. Kani-kanina lamang. Nanalo kasi kami sa lottery ng malaking halaga. Kaya heto na isipan namin dalawin muli si Alvin. 2 linggo ang bakasyon namin at kailangang bumalik kami sa state dahil walang mamamahala sa aming negosyo roon. Tumangutango si Brescia. Siyang bungad ni Alvin mula sa banyo. Katatapos lamang nitong maligo. Narito ka na pala, Brescia. Pagkasabi niya ay mabilis na umakyat ito upang magbihis. Hindi kasi makakayat ang tubig sa banyo sa itaas, kaya sa ibaba ito nalilig. Dadalhin ko lamang po itong grocery sa kusina, sabi naman ni Brescia sa matatanda. Mabilis siyang nagtungo sa kusina. Nahihiya siya na humarap ng matagal sa mga magulang ni Alvin. Hindi niya alam kung anong sasabihin niyang dahilan kapag nagtanong ang mga ito kung bakit siya naroon sa bahay ng binata. Hindi lingid sa mga ito na naging kalibi ni Alvin. Si Eileen, at alam din ng mga ito na kaibigan niya si Eileen. Hinabala niya ang sarili sa paghahanda sa kusina. Alam niyang walang hilig sa kusina ang mama ni Alvin, kaya sigurado siya na hindi siya nito susundan doon. Samantala pagtalikod ni Brescia ay mabilis na sinundan ng mama ni Alvin ang binata sa silid nito. Inabutan ng matanda na bisna ang anak. Alvin, what's the meaning of this? Tanong nito sa tonong nagkakastigo. Ang alin, mama? Si Brescia, bakit siya naririto? At si Eileen, nasa na siya? Hiwalay na ba kayo at ang kaibigan niyang ipinalit mo? Dito natutulog si Brescia every weekend, mama. Nanlaki ang mga mata ng matanda dahil sa narinig. Oo nga't sanay ito sa mga ganong sitwasyon sa Amerika. Pero natili pa rin sa mag-asawa ang kulturang Pilipino. Lalo pat ang anak ang involved ay ibang usapan na iyon. Nasaan na si Eileen? Lumambo ang mukha ni Alvin dahil sa tanong ng ina. Almost a year na kaming hiwalay. At kayo na ngayon ni Brescia. Sa guest room natutulog si Brescia, mama. Wala kaming relasyon liban sa pagiging sobrang close na magkaibigan. We enjoy each other's company. No more, no less. Napatango-tango ang matandang babae pero hindi ito kumbinsido sa sinabi ng anak. Hindi ito pinanganak kahapon para hindi malaman kung saan hahantong ang setup na iyon. Tutulungan ko muna si Brescia na maghanda ng hapunan, mga. Sige, maglalakad lang muna kami ng papa mo sa garden. Pero alam ni Alvin na gusto lang ng ina na may balita sa asawa ng mga ipinagtapat niya rito. Nang nasa hapag na ay nagsimula na namang ungkatin ng mama ni Alvin ang tungkol sa setup ng dalawa. Alvin, bakit hindi pa kayo magpakasal ganyang mukha ng mga nagkakaunawaan na kayo? Mama, di ba't sinabi ko na sa iyo ng real situation namin ni Brescia? There's nothing beyond that. Pero dapat mo isaalang-alang iisipin ng hayaan mo sila ang magdesisyon para sa sarili nila. Salo ng ama ni Alvin. Nasa hustong edad na sila para malaman kung ano ang makabubuti o makakasama sa kanila. Aba, sa tinatakbo ng relasyon nila ngayon at sa setup ng kanilang buhay, makabubuting magpakasal na sila. Isinasaalang-alang ko rin naman
Ang sitwasyon ni Brescia bilang babae. Inabot ni Alvin ang baso ng tubig at uminom. Pagkatapos ay tumayo at walang sabi-sabing lumabas ng kusina. Halatang hindi nito nagustuhan ng mga sinabi ng ina. Naghibit na lamang ng balikat ang mga magulang nito. Ganoon naman talaga si Alvin kapag hindi nagustuhan ng mga naririnig ay umiiwas na lamang ito sa usapan. May hapdi namang naramdaman si Brescia sa iginawi ng binata. Sa harapan ng mga magulang ay ipinakita nitong talagang baliwala lamang siya sa buhay nito. Nagpatuloy sa pagkain ng tatlo. Wala nang nanais na magsalita pang muli. Bago lumalim ang gabi, nagpaalam siya kay Alvin na uuwi na. Siguradong sa gastro matutulog ang mga magulang ito. Yung nangyari kay na hindi ko naman talaga intensyong malagay ka sa alangan. Pagkukonsula sa kanya ni Alvin. Pero ganon ang nangyari. Nakakahiya tuloy. Hindi ko malaman ang isasagot ko kanina. Wala naman tayong dapat na ipaliwanag. Wala naman tayong ginagawang masama. Alam mo sa sariling hindi ako nagtitake advantage sa'yo. Nabanggit sa akin ng mamo ng mga 2 weeks sila rito. Ani Brescia upang ibahin ang usapan. Yes, namimiss ko rin naman sila. Diretsong tinitigan siya ni Alvin sa mata. Pagpasyensyahan mo na yung mga sinabi ni Mama. Natutuwa lang yun na lamang may nag-aasikaso sa akin. Kaya kung ano-anong sinasabi. Wala yun. Natutuwa nga akong malaman kung gaano ka-concern sa akin ang mama mo. And since they are here for the time being to take over, magpapaalam na ako. Hindi na siya pinigilan pa ni Alvin. Inihatid na siya nito habang pauwi sa boarding house ay hindi na pigilan ni Brescia na hindi mapangiti sa sarili. Kahit paano ay nagustuhan niya mga sinabi ng ina ni Alvin. Mag-aalas 2 ng hapon kinabukasan, nakarinig siya ng sunod-sunod na pagbasar sa kanilang gate. Sumilip si Brescia sa bintana at nagulat pa siya nang makitang si Alvin ang dumating. May hawak pa itong mga bulaklak. Dali-dali siyang bumaba at pinagbuksan ito. Nakalimutan niyang nakashort lamang siya at dahil mainit ang panahon ay nakamidrift siya at walang bar. Napatitig si Alvin sa kabuuan niya nang papasukan niya ito at biglay na conscious siya. Magbibihis muna ako. At walang sabi-sabing umakyat siyang muli at nagbihis. Samantala ay dumukot naman ang panyo si Alvin mula sa bulsa ng pantalon at pinuna sa pawisang noo. Kung nagtagal pa ng konti ang dalaga, malamang ay hindi na ito napigilan ng sariling yakapin at halikan si Brescia. Nang bumalik ang huli ay nakamaong at loose t-shirt na ito. For you. At inabot sa kanya ni Alvin ang pumpo ng mga roses. Thanks, ang sweet mo naman. Talagang natuwa siya sa gesture na yun ng lalaki. Are you alone? Tanong ni Alvin nang mapansing tahimik ang paligid. Tumango siya. May dinalaw na kamag-anak si Nanay Nelia. Aniyang ngiting-ngiti. Makaramdam niya ay maliligaw niya si Alvin ng mga oras na iyon. Ngumiti rin si Alvin. Hindi na ito dapat pang sabihin na impluensya rin ng ina ang pagdalaw nitong ito kay Brescia. Kabilin-bilinan din ito na huwag kakalimutan ni Alvin na magdala ng bulaklak para kay Brescia. He found the idea amusing kaya ginawa naman ng binata. For a change and for the thrill it would bring to him and to Brescia. Inayos ni Brescia sa isang base ang mga bulaklak. Nagmemeryenda sila nang biglang magseryoso si Alvin. Alam mo Brescia, Mama has a point. You'd really make a good one. Sa'yo, gusto sanang itanong iyon ng dalaga. Kanino naman kaya wala pa nga akong boyfriend. Sa halip ay sabi niya with anticipation. Hindi pa rin nga ako makapaniwala na sa ganda mo yun ay wala pa. For sure there are a few men who are willing to snatch you and bring you to the altar. Talaga bang kailangan mo akong ipagtulakan kahit na kaninong lalaki para lang mawala ako sa paningin mo? Aniyang may pananambat. Bumagsak ang wistfulness ng kanyang nararamdaman. No, hindi yun ang ibig kong sabihin. I just wanted you to realize that you're not getting any younger. Huwag mo kong insultin, Alvin. 23 lang ako. Kung ganyang ipinagtutulakan mo pala ako sa ibang lalaki, ay ba't may parosas-rosas ka pa? Gusto ko lang ipabatid sa iyo how much I appreciate all the good things you're doing to me. Tuluyan ang nadismaya si Brescia. Marami na akong utog ng loob si Brescia. Dahil ikaw nasa dapit ko ng mga panahong kailangan ko ng kasama. One of these days, I promise, mababayaran ko na rin sa iyo ang mga utang na loob na iyon. Miyerkules ng sumunod na linggo ay lumabas sila kasama ang mga magulang ni Alvin. Ilang na ilang si Brescia pero hindi siya nagpahalata. Alalay ng papa ni Alvin ang mama nito. Alalay naman siya ng binata sa siko. Talagang habi na ng matandang babae ang pagsa-shopping. Nasa lingerie section sila ni Mrs. Lee habang nasa menswear sa di kalayo ng mag-ama. Ipili mo ako ng 90s iya, yung lilitaw ang pagiging sexy na magsusuot. Para sa inyo po? Wala sa loob na naitanong ni Brescia. Naku hindi, sa edad ko ba namang to ay magsusuot pa ako ng ganun? May pagbibigyan lang ko. Sexy, maputi at maganda. Tulad mo, ipili mo ako ng babagay sa kanya, yung pinaka-seductive ang dating. Pumili naman siya. Nagtawanan pa silang dalawa sa napili niya. Naku, tiyak maluloko ang lalaki sa babaeng magsusunod nito. Talagang may pagkakalog ang mama ni Alvin kahit matanda na.
Pagkatapos ng papabayaran sa cashier, ay nilapitan na nila ang mag-ama at pumasok na sila sa isang Chinese restaurant na nakitang balangkang ko. Daing ni Mrs. Lee, binili mo na yata ang buong department store, sabi ng papa ni Alvin. Iyon lang naman ang libangan ko. Maganda yung libangan mo, bulsa ko lang naman ang naghihirap. Nagtawanan sila dahil sa sinabi ng matandang lalaki. Iha, biglang balin sa kanya ng mama ni Alvin. Kailan ka ulit magagawi sa bahay? Sa susunod na Biyernes ay babalik na kami sa Amerika. Nagkatinginan sina Brescia at Alvin. Sabi ko nga kay Alvin ay pwede naman kaming mag-hotel na lang para naman hindi masira ang setup ninyo. Namula siya sa sinabi ng matandang babae. Pagka minsan talaga ay umiiral ang pagkataklesa nito. Maganda ka, Iya. Kung sa'yo manggaling ang mga apo ko ay siguradong cute lahat. Mama, ani Alvin na nanaway na tono. Ayan ka na naman. Pa, sinasabi ko lang nasa loob ko. Umaling ulit sa kanya. Alam mo bang itong si Alvin hindi lang ilang babae nagkakandara pa yan? Ewan ko ba kung bakit hanggang ngayon ay wala pang pinapakasalan. At sana ikaw na ang maging future daughter-in-law ko. Kung babagal-bagal pa rin, pagkutin mo na. You have my blessings, Iya. Mahinang napatawa ang ama ni Alvin. Pulang-pula naman si Brescia. At si Alvin ay unti-unti nang napapangiti. Hey, Iha, nagbibiro lamang ako. I'm sorry kung na-offend kita. Really, I'm sorry. Paumanhin naman ni Mrs. Lee nang makita ang pagbablush niya. Kinabig siya ni Alvin at niyakap. Tapos ay ginawa na siya ng smack sa labi. Come on, don't spoil the day. Mabiro lang, mama. Dapat ay masanay ka na. Tumango at ngumiti lamang si Brescia. Buong puso siyang nakahandang masanay sa ugali ng mga magulang ni Alvin kung sanay may kahahantungan ng tungkol sa kanila ng binata. Ibinabalang ni Alvin sa townhouse sa mga magulang nito habang naghihintay naman sa kotse si Brescia. Nang bumalik ang binata, ay may daladalang supot at inabot sa kanya. Pinili raw yan ni mama para sa iyo. Nito at pinatakbo na ang sasakyan. Ano kaya ito? Buksan mo. Sabi ni Alvin, tingnan natin kung ano. Dahan-dahan niyang sinilip ang laman ng plastic bag. Muntik na niyang matutop ang bibig nang makita ang laman niyon. Ang pagka-sexy-sexy na negligent na siya pa ang pumili. Napasulyap siya kay Alvin. Mabuti na lamang at hindi na nito nakita ang reaksyon niya. Agad ding umalis ang binata nang may hatid siya sa boarding house. Sinabing may importante pa itong aasikasuhin ng gabing iyon. Sa kanyang silid ay sinukat ni Brescia ang bigay ni Mrs. Lee. Tama nga ang matanda sa sinabi. Maluloko ang sino mang lalaki sa babaeng magsusot na yun kung katawan niya ay aninag na aninag. At isusot pa ang ganitong klase ng damit kung ganong halos wala namang itinago. Nangingiting sabi niya sa sarili.